Hello, kamusta na tayo lahat? I exalt the name of the Almighty Father, Yahweh, our Holy God, for He is amazing, He is awesome. He created us in His image and likeness. From dust, He created us, and now we have flesh and blood, and we have a breath, because the Almighty Father has given breath onto our nostrils. Yes, the Almighty Father, He loves us so much. Dahil sa Kanya tayo galing, ginawa niya tayo. Naging special tayo because of our Father. So flames of fire tayo nang ginawa tayo. At inilagay niya tayo dito sa earth to be tried and tested, refined in silver, tested in gold. Nababasa natin sa Zechariah chapter 13 verse 9. Kaya bumalik na tayo sa tatay natin. Nakalagay dito sa Zechariah chapter 1 verse 3 na nabasa na rin natin dati. Therefore say to them, thus says the Lord of hosts, return to me, says the Lord of hosts, and I will return to you, says the Lord of hosts. Bakit return? Kasi nga sa Kanya tayo galing. Kaya return, bumalik na tayo. Paano tayo babalik? By trusting our Father. By believing in the name of Jesus Christ. By believing the words of our Father, the Bible. By having faith in Jesus Christ. Kasi, if we glorify Jesus Christ, we are glorifying our Father. And if we glorify our Father, we are glorifying Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, the Father and I are one. Iisa ng goal, iisa ng hangarin, iisa ng ugali. Both si Almighty Father, siya kayong Redeemer natin, yung Messiah, loving, kind, humble, and they are for justice, and they are merciful. Kaya kung tayo ay galing sa tatay natin, tayo rin dapat loving, kind, merciful, and upholding justice. And we must thank the Holy Spirit for comforting us, for showering us with spiritual gifts. So last time we read Nahum chapter 1. So ang binabanggit na lugar dito sa Nahum, 3 chapters lang ang Nahum. Ang binabanggit na lugar ay ang Nineveh. Ang Nineveh, sa ngayon, ang Nineveh ay ang mundo na to. Dahil pareho lang ng katangian or traits or characteristics ang mga lugar noon, pati na mga taong noon hanggang sa ngayon, wicked. So, nung time ni Jonah, pinagsabihan na niya, diba, ang mga Nineveh? Pinadala siya ni Almighty Father sa Nineveh. And so, nung time na yun, nagsisi ang mga tao. They were very repentant of their sins and acknowledged the Almighty Father and asked for forgiveness from the Almighty Father. So, napatawad sila, yung mga tao sa Nineveh. But then, nagkasala na naman
ang mga tao sa Nineveh. So tayo, kung nakabalik na tayo sa tatay natin, alam na natin yung totoo, meron tayong pananampalataya sa tatay natin, hindi na tayo dapat pang bumalik sa kasalanan. Dapat continuous. Hindi pwedeng hihinto, hindi pwedeng babalik sa kasalanan. Kasi may mga tao na, nakakilala ko na si Jesus Christ, nakilala ko na si Almighty Father, tapos gumagawa ng kasalanan. Hindi pwedeng ganon. Kaya nga dito makikita natin, nagkasala na naman ang mga taga Nineveh, na kahit napatawad na sila noong araw, no, bago, nung time nung kay Jonah, nagkasala uli. Tayo rin, ganito rin, parang Nineveh. Nagkasala tayo dati, at bumalik tayo sa tatay natin, kaya hindi tayo dapat bumalik pa sa dati nating mga ginagawang kasalanan. Kaya ipinadala ni Almighty Father si Nahum. So nung una si Jonah ang pinadala niya, di ba? So nung nagkasala uli, ang pinadala naman niya uli ay for the second time around, ay si Nahum. Ito ay para rin sa atin, inuulit ko, kasi ang mundo na to ay Nineveh, Sodom and Gomorrah, Babylon, Assyria. Yung mga ginagawa nga sexual immorality, wickedness, idolatry, and all kinds of transgressions, ginawa na ng mga tao sa Sodom and Gomorrah, Nineveh, Babylon, and Assyria. Nauulit lang yung kasalanan, nag-iiba ang mga tao, pero yung kasalanan umuulit ng umuulit. So nasaan na yung mga wicked people, ng mga tao na gumawa ng mga wickedness na hindi nakabalik kay Almighty Father? Nandun sila ngayon sa eternal damnation, hindi sila nakabalik kay Almighty Father. Ngayon tayo, may chance tayo na makabalik kay Almighty Father. Hanggat yung soul natin nasa body pa natin, hanggat hindi pa binabawi sa atin yung hiram na buhay natin, hiniram lang natin kung anong meron tayo. Ngayon, hinihiram lang natin. Dahil hindi natin pag-aari ang buhay natin, yung soul natin hindi natin pag-aari, itong body natin hindi natin pag-aari, itong mundo hindi natin pag-aari. Kahit pa sinabi mong nakabili ko ng magandang lupa, maraming lupain, marami akong mga properties, marami akong alahas, sabihin ninyo, sa sarili ninyo, no? Hindi pa rin sa inyo yan. Dahil darating ang oras, pag tinawag na tayo ni Almighty Father na umuwi, iiwan natin lahat ng mga bagay dito sa mundo. At ang katawan ng tao, babalik sa lupa dahil hiram lang natin ang katawan natin. At yung soul natin dapat makabalik kay Almighty Father. Dahil pag hindi nakabalik ang soul natin kay Almighty Father, mapupunta sa impyerno. So, i-recap natin itong Nahum, no? Na si Nahum nagaling sa lineage ni Elkoshite o ni Elkosh. Si Almighty Father, nagagalit siya. He is a jealous God, and He avenges. He is very loving, but He is jealous because of the people's wickedness and disloyalty, unfaithful children. Dahil mas binibigyan natin ng pagpapahalaga yung mga bagay maliban kay Almighty Father. Kaya si Almighty Father nasasaktan siya.
Kung tayo nasasaktan, si Almighty Father nasasaktan din dahil sa Kanya galing lahat kung anong meron tayo, kung may pagmamahal tayo. Galing kay Almighty Father yon. May emotions si Almighty Father. Kaya tayo may emotions dahil din kay Almighty Father. Kasi baka isip niya walang emotions si Almighty Father. Meron, nagagalit siya, nagmamahal siya, nagpapatawad siya, naaawa siya. Kaya nga niya ipinadala si Jesus Christ dahil naaawa siya sa atin. Gusto niya tayong makuha. Gusto niya tayong makabalik sa Kanya. At anong gagawin ng Almighty Father sa mga wicked people na they don't want to go back to the Almighty Father or return to the Almighty Father? He will take vengeance on his adversaries. And he is furious for his and he is furious of his enemies, no? That's why he will trample on this world. Because our Father is powerful. Kung tayo nga naging tao because of the Almighty Father, marami pang kayang gawin si Almighty Father. Napaka-complicated ng katawan ng tao, di ba? Kaya nga pinag-aaralan ng tao ang body kasi very complicated kung paano nagawa ni Almighty Father. Hindi magaya ang tao, ang katawan ng tao, hindi magaya. Meron sa ating imprint si Almighty Father. Si Almighty Father, He rebukes the sea and makes it dry. Pati yung mga halaman, kaya niyang ma-wither. Sa isang salita lang ni Almighty Father. And the presence of our Father is very powerful because the mountains quake before Him. Nagtitremble yung earth. Gaya nung time nang bumaba siya sa Mount Sinai, kinausap niya si Moses. So, sino ang makaka-endure sa galit ni Almighty Father? Pag nagalit si Almighty Father, durog ang tao. Ngayon, hindi pa niya ibinubuhos ang kanyang galit sa atin. He's still giving us time to return to Him. And our Father knows those who trust in Him. Those who love Him, alam ni Almighty Father. Mahal ba natin si Almighty Father? Kung mahal natin si Almighty Father, mamahalin din natin si Jesus Christ. Dahil si Almighty Father, pinadala niya si Jesus Christ para sa atin. Ang perfect sacrifice, Jesus Christ. Kaya kung sino man yung may mga nagpaplano ng masama or nag-scheme against the things of this world, alam ni Almighty Father yon. Yung mga taong nagbablaspheme sa name ni Jesus Christ, siya ni Almighty Father, alam mo yun. Anong mangyayari ngayon sa kanila? Sa great harvest, they shall be devoured like stubble, fully dried. Masusunog, and they will not know what hit them. Because our Father is powerful. At dito sa mundo, darating ang isang wicked counselor. A counselor of Belial, na binabanggit din sa Revelation. No? Yun yung the beast. Isa siyang tao.
Pero yung ugali niya, selfish, greedy. Yung heart niya, dark. Kaya nga, counselor siya ni Belial. Or wicked counselor na binabanggit dito. Tao siya. Meron siyang plano against kay Almighty Father and against humanity. Because of greediness and arrogance. Lahat ng mga utos ni Almighty Father, ayaw niya. Yung tao na yan. Ang example, propagate, di ba? Sabi ni Almighty Father, multiply. Magpadami tayo. Dahil ibubuhos ni Almighty Father ang kanyang blessing sa atin. Pero ano ang dinedictate sa atin ng mundo na to? Yung population control, di ba? Ano pa yung dinedictate sa atin ng mundo na to? Yung dahil sa organ transplant, maraming tao ang mga pinapatay, mga healthy people, pinapatay, kinukuha ang kanilang mga organs. From the age of 10 to 20. Kasi yun yung peak ng health ng tao. Kahit saang lugar. Ganun ang ginagawa. Example, pag may na-aksidente, no? Unconscious, sasabihin, brain dead. Pero may chance pa yun mabuhay. May chance pang gumalaw yun. Sasabihin, brain dead na siya. Tapos anong gagawin sa hihikayatin na ngayon ang mga pamilya, i-donate natin ang kanyang body, ganun, para mabuhay. Makikita ninyo ang kanyang parte ng katawan sa ibang tao. Pero totoo, yung tao na yun na gustong i-harvest ng katawan, buhay pa siya. Wickedness. Sorcery. Ano pa ang ginagawa? Sa kakaimbento ng kung ano-ano, inalagay ng parts ng katawan ng parts ng organ ng hayop sa tao. To extend the lifespan of people. Pero hindi magagawa yon. Dahil si Almighty Father nag-set na ng time para sa mga tao, no? Kaya kahit ano pa ang pag-extend na gawin ng mga tao, transplant, balitan ng kung ano ng makina ang katawan ng tao, hindi magsasucceed. Our Father is powerful. Kahit ano pa ang plano ng tao, walang mangyayari. Ano ang mangyayari sa tao? Sa mga wicked people? Verse 12, no? Ng Nahum chapter 1. Though they are safe and likewise many, yet in this manner they will be cut down when he passes through. At akala ng mga tao, kakampi nila ang wicked counselor or the counselor of Belial or the beast. Akala nila kakampi nila. Hindi kakampi natin yun para humaba ang buhay natin, para yumaman tayo. Akala ninyo kakampi ninyo, hindi nyo kakampi. At akala rin ng tao na yung kakampi niya yung demonyo. Hindi rin niya kakampi. Ginagamit lang siya. Sinungaling. Pero si Almighty Father, pinalaya na niya tayo sa kasalanan, from the bondage of sin. Tapos ang mga wicked people, their name will be cut off. Ibig sabihin, wala nang susunod na salin lahi. Wala nang bagong generation na darating. And it's also because of the idolatry
Kaya nakalagay ito, I will cut off the carved image and the molded image. Maraming mga carved image and molded image na nakakalat sa buong mundo. Yon ang mas pinaniniwalaan ng tao, at tinitingala ng tao. Kaya sila gumagawa ng carved image or molded image to bigyan ng parangal. Para ma-remember, di ba? Kaya kayo nagagawa ng mga image para bigyan ng parangal. Yung mga taong namatay na, or yung mga Diyos nyo, gusto nyo bigyan ng parangal. Bakit hindi si Almighty Father ang bigyan ng parangal? Bakit hindi si Jesus ang bigyan ng parangal? Baka sabihin, hindi si Jesus yun. Hindi yun si Jesus. Maikli ang buhok ni Jesus Christ. And the Almighty Father wants to be worshipped in spirit and in truth. Ayaw ni Almighty Father naggawa ng kamay ng tao dahil ang tao ay madumi. Kaya yung mga tao na nag-worship sa carved image, nagbibigay ng honor or respect sa isang carved image or molded image, they will be thrown to eternal damnation. And, ano sabi ng Almighty Father? I will dig your grave. Huhukayin ko yung inyong libingan. Sabi ni Almighty Father, dahil kayo, for you are vile. Madumi kayo, contemptible. But those who bring good tidings, no? Who proclaims peace. Pag sinasabing bring good tidings, ipinapakalat yung goodness of the Almighty Father, yung salita ni Almighty Father, yung teachings of Jesus Christ, who proclaims peace. Bakit proclaims peace? Si Jesus Christ, Prince of Peace. Pinaproclaim natin si Jesus Christ. Ang mga tao na yon na nagtitiwala kay Almighty Father, patuloy nilang gagawin ang kanilang mga vow. Ano bang vow natin? Worshiping our Father, loving our Father. Yun ang vow natin. Following our Father's commands. Pero, for the wicked one, no, yung kaisa ni Belial, shall no more pass through you. He is utterly cut off. Yung mga wicked people, utterly cut off, meaning there's no hope in the future for those people anymore. Salita to ni Almighty Father, hindi ko to salita. Binabasahan ko kayo ng Bible. Bakit ngayon nyo lang nabasa? Hindi ko alam kung bakit ngayon nyo lang to nabasa. Sabihin niyo matagal na kayo nagbabasa ng Bible. Bakit ngayon nyo lang nabasa? Pare-pareho lang tayo ng Bible. New King James Version ang binabasa ko. So, dito tayo sa Nahum chapter 2. No? He who scatters has come up before your face. Man the fort. Watch the road. Strengthen your flanks. Fortify your power mightily. Magpalakas kayo. Kasi, yung magdi-destroy, harap-harapan nyo nang makikita. Kaya magbantay kayo. Sabi ni Almighty Father, magpalakas kayo. I-reveal na nung wicked one yung sarili niya. Yung wicked one, yung counselor of Belial. At ano pang mangyayari? For the Lord will restore the excellence of Jacob. Ang gagawin ni Almighty Father, i-restore niya yung kanyang mga anak. Jacob means followers, no? Like the excellence of Israel. Israel means people struggle with God and prevailed. So, dalawang klaseng tao.
mga Gentiles and Jews. Alam natin, pag Jacob, ito yung lahi ni from Abraham, Isaac, and Jacob. Tapos, pag Israel naman, marami itong nation, no? Kasi, hindi pure yung Israel. May mga halong Gentile. So, dito tayo sa third line of verse 2. All name. For the emptiers have emptied them out. Sino yung emptiers? Yung tagapag-alis, tagapag-ubos. Ay inubusan sila. And ruined their vine branches. Yung emptiers, ito yung enemy. Ito yung magnanakaw. John chapter 10 verse 10. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Sabi ni Jesus Christ. So yung emptiers, ito ay magnanakaw. Yung magnanakaw, inubusan sila. No? Sino yung magnanakaw? Yung wicked one, yung fallen angel and all his cohorts. And ruined their vine branches. Bakit na-ruin yung vine branches? Dahil sa kasalanan, walang makuhang fruits. Kaya nasira. Sinira ng magnanakaw. Yung nagsira ng, yung magnanakaw ay yung fallen angel. Yung devil. At kaya na-emptied out yung mga tao dahil willing sila, no, to partake in committing iniquities. Verse 3. The shields of his mighty men are made red. The valiant men are in scarlet. The chariots come with flaming torches in the day of his preparation. And the spears are brandished. Binabanggit scarlet, no? Red, saka flaming torches. Red symbolizes, anong sinisimbolize ng red? Blood. Scarlet is destruction. And flaming torches, death. Puro destruction ang mangyayari. Dala-dala ng mga mighty men, ng mga valiant men, at saka ng chariots. In the day of his preparation. And the spears are brandished. Dala-dala ang spear. Pinapakita. Iwinawagayway. Verse 4, the chariots rage in the streets. They jostle one another in the broad roads. They seem like torches. They run like lightning. Mabilis. Parang torch. No? Maliwanag at saka mabilis ang takbo. Verse 5, he remembers his nobles. They stumble in their walk. They make haste to her walls, and the defense is prepared. Sitong he remembers his nobles. They stumble in their walk.
Sino tong mga to? Ito yung mga tao dito sa mundo. They make haste to her walls. Her, itong mundo na to. Naghahanap sila ng, yung mga tao naghahanap ng magpaprotekta sa kanila. Verse 6, the gates of the rivers are opened, and the palace is dissolved. Yung kanilang citadel, durog, sira. At yung gates of the rivers are opened, meaning yung mga blessings or abundance, dahil bukas yung river, naubos. The gates of the rivers are opened. So yung abundance, nawala. Tapos yung palace, yung kanilang protection, yung citadel nila, durog. Yung mga wicked people to. Verse 7, it is decreed. Pag sinabing it is decreed, ito yung nakasulat. Definite na to. Proven and sure na to. Kasi sa Hebrew nakalagay hazab. Ang ibig sabihin ng hazab, it is decreed. Ito yung nakasulat. Naka-designate na. Or final na to. At yun ang kautusan o ordered. Set in stone, ibig sabihin. Ano yung naka-set in stone? That the world shall be led away captive. She shall be led away captive. Itong mundo. She shall be led away captive. So this world will be judged. She shall be brought up, and her maidservants shall lead her as with the voice of doves, beating their breasts. So this world will go down. And with it, the people who are arrogant and boastful and proud and who loves doing unrighteousness. Verse 8, though Nineveh of old was like a pool of water, ibig sabihin, yung mundo noon ay kaya pool of water, madaming tubig, ibig sabihin, nag-uumapaw ang mga magagandang bagay sa mundo na to. Now, they flee away, mawawala. Lahat, mawawala, masisira. Halt, halt, they cry, but no one turns back. Anong gagawin ng mga tao? Magtatago ang mga tao. They will run and hide. And live in haste, but they don't have anything to run to. Dahil walang mapagtataguan. Verse 9, take spoil of silver, take spoil of gold. There's no end of treasure or wealth of every desirable prize. So depleted na ang mundo na to. Take spoil of silver, there is no end. Take spoil of gold, there is no end of treasure or wealth of every desirable prize. Naubos na, depleted na. Dahil lahat na ay kinuha. Kaya nga, take spoil of silver, take spoil of gold, there is no end of treasure or wealth of every desirable prize. Sa verse 10, she is empty. Kasi nga kinuha na lahat. Akala ng mga tao hindi mauubos ang mga bagay na gusto nilang i-treasure sa mundo na to. Pero anong mangyayari dito sa verse 10? She is empty, desolate, and waste. Walang mapapakinabangan sa inipon ng tao.
Kuha man ng kuha ng kung ano-anong mga bagay, ipon man ng ipon ng kung ano-anong mga bagay, ang mga tao dito sa mundo, wala silang makukuha, walang may ipon, walang masisave. Dahil ang mundo na to, it's been decreed already na ito ang mangyayari. She is empty, desolate, and wastes. The heart melts and the knees shake. Yung mga tao, takot na takot. Much pain is in every side. Sufferings and famine, pestilence, lahat na. Tribulations. Nasa bawat sulok ng mundo. And all their faces are drained of color. Takot na takot ang mga tao. So, pag nung binasa natin ang Book of Revelation, di ba, ganun din ang message, no? Where is the dwelling of the lions? Asa na ang bahay ng mga leon? Yung mga mayayabang, yung mga proud people, asa na ang bahay nila? And the feeding place of the young lions. At saan na yung mga, kung saan kumakain yung mga young lions, yung mga leaders of the land, asa na sila? Where the lion walked, the lioness and the lion's cub, and no one made them afraid. So dati sinasabi dito, asa na sila? Yung mga mayayabang, mga matatapang, asa na sila? Saan sila nakatira? Nung kumakain sila, nung naglalakad sila. Kasi ang lion, di ba? Pag madaming lion, ang tawag sa group of lion is pride, no? At walang takot, and no one made them afraid. Verse 12. The lion tore in pieces enough for his cubs, killed for his lioness. So yung lion, itong mundo na to, yung mga tao sa mundo na to, tore in pieces enough for his cubs. So yung mankind, yung tao, cruel ang tao. Lahat ng resources dito sa mundo, ginamit for their selfish ambitions. Tore in pieces, meaning sumira or nanira. Para sa kanyang sariling kapakanan. Para ma-satisfy ang kanyang sarili. Killed for his lionesses. Para ipamigay sa kung kani-kanino at magpayabang. Fill these caves with prey. Pati yung bahay niya, punong-puno ng mga victims. And his dens with flesh or torn flesh. Yung cave na nasasakupan niya. Yung den, yun yung bahay niya. Bahay ng tao. So, nag-ipon yung tao. Bakit sinasabi dito na killed for his lionesses, tore in pieces enough for his cubs? Yung mga negosyo ng mga tao. Inflation. Selfishness. Puro pang sarili ang iniisip. Nag-ipon ng kung ano-anong bagay dito sa mundo na nakakasakit na ng kapwa-tao. Maraming tao ang nagutom. Maraming tao ang biktima ng kapwa niya tao. Example sa ospital, ang mahal ng bayad sa ospital. Ginagawang biktima ang kapwa-tao. Sa grocery, ang taas din ng mga presyo. Ginagawang biktima ang kapwa-tao. Yung society natin, dikit-dikit yan. Bawat sector ng lipunan, dikit-dikit. Kaya nga gumagalaw ang sistema ng mundo dahil nga iba-iba. Nasa financial sector, nasa politics,
nasa educational sector, iba-iba. Pero lahat gumagalaw, lahat gusto ng fame, wealth, and power. Kaya nga, lahat killed for his lionesses, tore in pieces enough for his cubs, filled his caves with prey. Yung kanyang nasasakupan, binibiktima niya, nambibiktima ng kapwa-tao. And his dens with torn flesh. Nakabili ng bahay dahil sa kung ano-anong mga wickedness ang ginagawa. Dahil sa selfishness ng tao, kung ano-anong mga bagay ang na-acquire. At nakikipag-partake kahit hindi ka directly involved sa kasamaan. Pero kung alam mo na masama yun o mali, anong sabi sa Romans chapter 1? Alam mo na nagkakasala yung kapatid mo, no? Yung kapwa-tao mo. Pero hindi mo siya binibigyan hindi mo siya pinagsasabihan. Halimbawa, empleyado ka na napaka-injustice ang ginagawa ng iyong employer, ng inyong kumpanya. Alam mong mali yun. Pero nakikisali ka. Ano nang gagawin? Romans chapter 1, verse 32, who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only do the same, but also approve of those who practice them, tolerating wickedness, tolerating sins, enabling people to commit iniquities, and enable natin. Kaya gito to, nakalagay sa verse 12, lahat ng tao, ganito. Paano lang tayo mapapatawad? Babalik tayo sa tatay natin. Hingi tayo ng kapatawaran, magpapakumbaba tayo. At ititigilin natin yung kasalanan natin. Ifo-focus natin yung eyes natin kay Almighty Father. Pero walang naniniwala sa akin, di ba? Walang nakakaintindi. Akala ng mga tao, wala silang ginagawang masama sa kapwa-tao nila. Akala nila lahat legal man sa mundo na to. Kay Almighty Father, nakikita niya kahit legal sa mundo na to, kung masama or kung wickedness in the eyes of the Almighty Father, sa impyerno ang punta ng tao. Last verse of Nahum chapter 2, behold, I am against you. Sabi ni Almighty Father, sa mga tao na selfish, greedy, against the Almighty Father. Sa mga unrighteous people, those who worship graven images, against the Almighty Father. Sa mga tao na yan. Doon sa mga tao na sumasamba ng kanilang mga ninuno, against the Almighty Father. Yung binibigyan ng mga tao ng parangal ang kanilang kapwa-tao, against the Almighty Father. Bakit mo bibigyan ng parangal ang tao? Samantalang si Almighty Father, hindi mo binibigyan ng parangal. Ano ang nagawa ng tao na yun sa'yo? Mas malaki ba ang nagawa ng tao na yun sa'yo kaysa sa nagawa ni Almighty Father sa buhay mo? Baka sabihin, hindi, doon ako nakautang ng malaking pera. Yun ang nagbigay sa akin ng bahay at lupa. Paano ka nagbigay sa'yo ng bahay at lupa? Or paano ka binigyan? Blessing ni Almighty Father.
Kaya nagdesisyon ng ganon yung tao na yon, ibinilagay sa puso ni inilagay ni Almighty Father sa puso ng tao na yon, nabigyan ka, na i-share sa'yo. Kasi, on our own, yung decision making natin, mali, pangit, hindi tayo marunong. Ano tayo, wicked tayo. Pero kaya tayo nakakagawa ng magagandang bagay sa kapwa-tao natin. It's because of our Father. Kaya ang paparangalan natin si Almighty Father, siya ang pasasalamatan natin, hindi yung taong nagbigay sa'yo. That's not ungratefulness. Si Almighty Father nagbigay sa'yo. Hindi naiintindihan ng tao. Hindi mo naiintindihan. Meron kang magandang trabaho, hindi dahil sa matalino ka. Hindi dahil sa connection mo. Ibinigay sa'yo ni Almighty Father. Kaya may trabaho ka ngayon at na-enjoy mo yung benefits ng trabaho mo. That's the blessing of the Almighty Father. Akala mo ikaw lang ang gumawa nun na maganda ang trabaho mo. Akala mo kaya malaki ang bahay mo dahil masipag ka. Kaya tanggalin lahat ni Almighty Father, lahat ng bagay. Kaya si Almighty Father bibigyan natin ng parangal. Ano ngayon ang gagawin mo dahil binigyan ka ng magandang trabaho ng kapwa-tao mo? Anong gagawin mo ngayon? Susundin mo kahit wicked yung ipinag-uutos sa'yo, gagawin mo? Dahil hindi, may utang na loob ako, hindi, gumawa kasi ng tama sa akin yun, kaya dapat kahit masama, gawin ko yun. Hindi. Dahil kaya ka nagkaroon ng blessings, kaya ka binigyan, it's because of the Almighty Father. Hindi magagawa ng isang tao na mag-share sa isang ibang tao kung hindi si Almighty Father ang nag-uutos sa tao na yon na gumawa ng kabutihan sa'yo. We owe everything to our Almighty God. Ngayon, sa congregation ninyo, bakit nakakapagbigay sa congregation ninyo ang tao? Blessings ni Almighty Father yon. Kaya, dapat ang mga tao, magbigay man sa inyo o hindi, pantay-pantay ang tingin ninyo, hindi nyo ilalagay sa harap. Sa hindi, dito natin ilagay si brother, malaki ang bigay ni brother, sa harap natin ilagay, tsaka maganda yung damit ni brother, hindi bagay sa likod yan. Sa harap, pag pangit ang damit, sa likod nyo inilalagay, may ganon. At hindi tayo dapat mag-ipon ng riches here on earth. Maraming mga congregation dito sa mundo, nag-iipon ng kayamanan, nag-iipon ng lupain, pinapalaki ang kanilang congregation. Dapat ang binibigay ninyo sa mga nangangailangan. Anong sabi ni Jesus Christ? Sinabi ba na magpatayo kayo ng malaking building ninyo? Tapos ilalagay nyo ang pangalan nyo ron para pag nag-donate kayo, nakalagay yung pangalan ninyo doon? Hindi. Hindi ganoon ang utos sa Jesus Christ. Yung iba, ginagamit nila ang kanilang posisyon sa congregation, no? Pastor ako, leader ako, tapos aabutan ka ng sobre, no? Dahil pastor ka, leader ka, aabutan ka ng sobre. Tapos sasabihin mo, wala kang sweldo. Bigay sa inyo Almighty Father yon, salary mo yon. Sabi ni Jesus, a worker is worthy of his wage. Kaya huwag nyo sasabing wala kayong sweldo. Pag sinabi nyo wala kayong sweldo, nagsisinungaling kayo. Saan na mapupunta kayo? Sa impyerno. Ang sabi ni Jesus, sell whatever you have,
And give it to the poor. Hindi give it to your congregation. Hindi sinabi ni Jesus Christ yun. Give it to the poor. Whatever you have. Parang si Zacchaeus, di ba? Hindi naman lahat ibinigay ni Zacchaeus, kundi kung may niloko siya, ibibigay niya yung sa rich man. Test yun ni Jesus Christ. Hindi nakapasa sa test yung rich man. Dahil sobrang yaman niya. Sobrang yaman, sobrang sakit. Baka mabawasan ang kayamanan natin. Hindi tayo yaman. Pero asa na yung rich man na yun, nakausap ni Jesus Christ? Di ba namatay din? Ha? Namatay din yun. Asa ngayon yung katawan nun? Hindi, baka, ano no? Ilalim na ng alikabok yun. Alikabok na. Kaya pinapaintindi sa atin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ na ang real treasure si Almighty Father. Siya ang ating inheritance. Hindi maintindihan ng tao. Isip tayo ng isip ng mga bagay kung paano yayaman sa mundo na to. Nagkakandaloko-loko lalo ang buhay natin. O, dumaan na rin ako sa ganun. Na-scam ako. Hindi ko in-acknowledge si Almighty Father. Pinagtiwalaan ko ang mga maling tao. Hindi ko pinagtiwalaan si Almighty Father. Tinuruan niya ako ni Almighty Father. At akala ko yung mga taong tutulong sa akin, yun ang pwede kong lapitan. Hindi. Ang mapagkakatiwalaan si Almighty Father. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi tinuruan niya ako. Kaya sinishare ko rin sa inyo. Ayoko na maranasan ninyo yung napaka-painful na experience ko. Kaya sinishare ko sa inyo. Kaya binabasahan ko kayo ng Bible. Hindi ako gusto magbasa ng Bible para magpayabang. At wala akong nakukuha sa pagbabasa ko ng Bible ng mga monetary gifts. Wala. Ang nagpa-provide sa akin si Almighty Father. Hindi ako mayaman. Itong suot kong damit, napanalunan ko. Nanalo ko kasi naglalaro ako sa online. May contest kasi sa online yung sinatsaga ako. Yun, nanalo kong damit. O, libre itong damit ko. Bland lang ang buko, no? Bland lang ang buko, hindi ako mayaman. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa kanyang kabaitan. Kaya lahat ng kapurihan, ibinabalik ko kay Almighty Father. Dito na tayo sa verse 13 ng Nahum chapter 2, the last verse. Behold, I am against you, says the Lord of hosts. I will burn your chariots in smoke, and the sword shall devour your young lions. I will cut off your prey from the earth, and the voice of your messengers shall be heard no more. Sabi ni Almighty Father, against si Almighty Father sa mga wicked people, disobedient, arrogant.
May mga graven images. Banggitin natin ano kung saan against you, Almighty Father, ha? Binanggit niya yung mga graven images. Binanggit din ni Almighty Father yung men with men committing what is shameful. Yung pati yung women burned in their lust for one another. Yun. Galit din si Almighty Father doon. Pero hindi siya galit sa tao. Yung ginagawa ng tao, doon galit si Almighty Father. At kaya mapupunta sa eternal damnation dahil yung tao mismo, willing siya na at nag-decide na siya na gumawa ng wickedness. Dahil itong mga bagay na ito, mapapatawad lahat ito ni Almighty Father. Kayang patawarin ni Almighty Father. Through Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ nagpapatawad din ng kasalanan ng mga tao. Ano yung mga ayaw na ayaw ni Almighty Father? Kasama na rito yung sexual immorality, no? Men having committing what is shameful with the same sex, pati yung women, yung mga graven images, galit din si Almighty Father. Unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, under to ng greediness, no? Full of envy, punong-puno ka ng inggit, murder, strife, deceit, panloloko, evil-mindedness, puro kasamaan ang nasa isip. They are whisperers, mga chismoso, backbiters, nakatalikod, sinasabihan mo ng masama, pero pagkaharap mo, mabait sa'yo, no? Mga two-faced people, haters of God, galit kay Almighty Father, galit kay Jesus Christ, violent, mga violente na tao, nagwawala, mga proud, mayayabang, boasters, inventors of evil things. Ano ba yung mga inventors of evil things? Nag-iimbento ng mga bagay na kasamaan, gaya nung inilalagay yung puso ng baboy sa tao. Iniimbento. Nag-iimbento ng kasamaan. Nag-iimbento ng mga robots para maging asawa ng isang tao. O inventor of evil things yon. Kasi yung robot ang mas gusto mo. Di ba inventor yun? Iniimbento. Disobedient to parents or disrespectful or not honoring your parents. Undiscerning or hindi ka nakakaintindi. Nakikiusap sa'yo yung tao, hindi mo naiintindihan. Hindi ka makipag-usap ng maayos. Untrustworthy, hindi ka mapagkatiwalaan. Sa maliit na bagay, hindi ka mapagkatiwalaan. Paano na yung malaking bagay, hindi ka mapagkakatiwalaan. Unloving, hindi ka nagmamahal sa kapwa-tao mo. Unforgiving, ayaw mong magpatawad. Lumalapit ka kay Almighty Father, pero unforgiving ka. Paano na yun? Hindi ka mapapatawad din ni Almighty Father kung unforgiving ka. Unmerciful, hindi ka maawain. Hindi ka naawa. Matigas ang puso mo. Pusong bato. Who, knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death. Lahat ng mga nagpa-practice na to, deserve silang mamatay. Binabasa ko to, Romans chapter 1. Deserve mamatay. Mga chismosa, deserve mamatay. Mga hindi nagpapatawad ng tao, deserve mamatay. Backbiters, kaibigan mo, sisiraan mo, deserve mamatay. Not only do the same, but also approve of those who practice them. Yung mga enabler or tolerate nyo na gumawa ng kasalanan yung mga tao, deserve din kayo mamatay. So, dun sa mga tao na yon, behold, I am against you. Balik tayo din sa Nahum chapter 2. Says the Lord of hosts, I will burn your chariots in smoke. No? I will burn. Yung mundo na to,
Sisunugin ni Almighty Father, and the sword shall devour your young lions. Yung young lions, mga tao to. Papatayin ni Almighty Father ang mga tao. Kasi ito, pinatutungkulan nito sa verse 13 yung Nineveh or itong mundo na to. And the sword shall devour your young lions. I will cut off your prey from the earth. Yung mga biktima mo, tatanggalin ko. And the voice of your messengers shall be heard no more. Kasi biktima ng mundo na to yung tao na arrogant, boastful, no? Kaya sa nakalagay ito, I will cut off your prey from the earth. Biktima na sila ng mundo na to, biktima na sila ni Satan, pero dahil sa sila ay pumayag na maging biktima ni Satan at biktima ng mundo na to, sila ay mapupunta sa impyerno. Dahil nag-decide na sila. And the voice of your messengers shall be heard no more. Sino ba yung voice of the messengers? Yung mga voice ng messengers, ito yung mga nag-speaker, yung mga nagsasalita, nagbo-broadcast ng mga wickedness, nagpapalaganap ng kasamaan sa mundo na to. Sila yung voice of the messengers of the world. Yung mga speaker, lecturer, teacher na nagpapakalat ng mga kasinungaling at kasamaan sa mundo na to. Yon ang voice of the messengers. Hindi na maririnig din. Dahil sama-sama, saan mapupunta sila? Sa eternal damnation. Kaya pinababalik tayo ni Almighty Father. Dahil itong mundo na to ay sisirain ni Almighty Father. Pero hindi niya totally magdi-disintegrate or mawawala ang mundo na to. Susunugin niya yung mundo, tatanggalin niya yung mga bagay na hindi dapat nandito. Ano yung mga bagay na hindi dapat nandito? Wickedness, no? Yung kasamaan. At saka yung mga binanggit natin dito sa Romans chapter 1. Na mga taong gumagawa ng kasalanan, hindi dapat nandito sa mundo to. At sino ang mareretain sa mundo na to? Ang mareretain sa mundo na to ay yung mga natitiwala kay Almighty Father, kay Jesus Christ at sa Holy Spirit. Sila ang mag-i-inherit ng mundo na to. Birthright of the children of the Almighty Father for trusting the Creator. Hindi lang yon. Meron pa. There's more. Ano pa? Hindi lang ito ang mundo ang mai-inherit. Hindi lang yung New Jerusalem, no? Kundi everlasting life. And to rule with Jesus. Ano pa? Abundance. No more pain and sufferings. Pure bliss. Peace. Joy and love and the protection of the Almighty Father. Lahat-lahat na. For now, mahirap sundin ang mga pinagutos ni Almighty Father. Naiintindihan ni Almighty Father yun. Pero, saan natin kukunin yung strength natin kay Almighty Father? And how do we do that? By always talking to our Father, talking to Jesus Christ. Humingi tayo ng kapatawaran. Ginawa ng easy ni Almighty Father para sa atin na makalapit sa Kanya. Hindi na kailangan natin ng mga burnt offerings. Dahil si Jesus Christ na yung offering. Kaya naging madali na para sa atin na lumapit kay Almighty Father. Inilapit tayo ni Jesus Christ kay Almighty Father. Pinakilala tayo. At si Jesus Christ, nagsusulat ng names natin sa Book of Life. Lagi nating tatandaan na ilan lang ang makakakuha ng kanilang inheritance or ng birthright nila. Ilan lang? 1/3 of the total population of the world since the world began. Makakasama ba tayo doon sa 1/3 na yun?
Baka sabihin niyo, nagsisinungaling ako na 1/3. Bakit 1/3? Di ba nabasa natin? Walang itatago si Almighty Father. Kaya nga lumalaki ang Sheol dahil mas marami ang napupunta sa impyerno. So yung 3/4 mapupunta sa impyerno. Yung 1/3 birthright makukuha nila kasama si Almighty Father. Kasama ba tayo doon? Kailangan makasama tayo doon. Paano tayo makakasama? Magtiwala tayo kay Jesus Christ. Huwag nang matigas ang ulo. Hindi customs and traditions na pass down from generation to generation ang makakasave sa atin. Ang makakasave sa atin, blood of Jesus Christ, trusting the Savior. Makakasave sa atin para magkaroon tayo ng everlasting life. Willing si Jesus Christ to share His kingdom. Si Almighty Father willing siyang ibigay sa atin lahat. Lahat-lahat. Yung mga bagay dito sa mundo, it's just temporary. Hindi naiintindihan ng tao. Kahit ilang beses sabihin temporary, hindi naiintindihan. Ang binibigay sa ating solution ni Almighty Father, yung permanent and for all eternity. Yun ang solution na binibigay sa atin ni Almighty Father. Ang tao gusto lang na puro temporary. Kaya we must return to our Father. Masaya si Almighty Father na ibigay sa atin lahat-lahat. Thank you, and God loves us all so much.